Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang hapon muli sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ay parang kailan lang, pero itong hapong ito ay ito na yung parang nakaisang taon na tayo sa ating ginagawang ito. So, purihin natin ang ating Panginoon sa ating ginagawang pananalangin. Bago po ako mag-pray mamaya, ay gusto ko lang mag-request sa inyo kung pwede ho ay kung pwede po ay mag-like kayo o kaya mag-comment kayo dyan sa ibaba. Then pwede nyo po i-share ito sa sa inyo pong mga friends, nang sa ganon ay sila din ay maka-join sa atin, So, purihin ho natin ang ating Panginoon. At bago ako mag-pray sa mga may mga karamdaman, at kung meron kayong mga kakilala dyan na may mga karamdaman, pwede nyo pong i-send dito yung mga pangalan. Comment po dyan. Nang sa ganun ho ay maisama ho natin sa panalangin pagkat naniniwala tayo na ang ating Panginoon ay makapangyarihan. So, ngayong hapon ho ay gusto kong mag-share sa inyo mula sa Marcos chapter 1, verse 32, hanggang sa sumusunod. Ganitong sinasabi sa Marcos chapter 1, wikang Tagalog, sabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pagkatapos ay sabi, pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino ang ating Panginoon. Mula sa mga text na yan, pag-usapan natin the compassion of Jesus for those in need. The compassion of Jesus for those in need. Ang habag o ang kahabagan ng ating Panginoon mula sa mga nangangailangan. Alam nyo, ang kapangyarihan at habag ni Jesus ay naroon sa mga nangangailangan. Kaya kapag lumapit ang mga nangangailangan kay Jesus, hindi niya sila binabaliwala. Tinatanggap niya, pinapagaling at pinapalaya.
Yan po ang isang katotohanan. Ano? May mga pagkakataon sa buhay na dumarating ang gabi, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang ating mga problema. Dito sa Marcos chapter 1, matapos magturo si Jesus sa sinagoga at magpagaling ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu, dumating ang mga tao kay Jesus nang lumubog na ang araw. Bakit kaya dumating yung mga tao nang lumubog na ang araw? Bakit kaya gabi? Marahil ay may mga taong naghihintay hanggang sa matapos ang Sabbath day. Ano? Kasi pag Sabbath day, hindi sila kumikilos. Ano? Yun ang kanilang kaugalian. Kaya, hinintay muna nila matapos ang Sabbath day, sa kanila dinala ang kanilang mga kamag-anak na may sakit. Ngunit nang dumating ang tamang panahon, dinala nila kay Jesus ang kanilang mga problema, ang mga may sakit at yung mga taong may mga pangailangan. At makikita natin ang isang napakagandang katotohanan. Ano? Hindi napapagod si Jesus, tumutugon siya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Ano po? Ang ating Panginoon, kapag inilapit natin, hindi siya napapagod, tumutugon ang ating Panginoon. Maraming tao ngayon ang may mga sugat na hindi nakikita, mga problema na hindi sinasabi o hindi masabi, at mga pasaning matagal nang daladala. Ngunit ang magandang balitang ito, meron tayong Jesus na nakakakita, na nakikiramdam, at may kapangyarihan at handang tumulong. Dito po sa Marcos chapter 1 ay nagsisimula ang ating Panginoon sa pangpublikong ministeryo. Tinawag niya ang kanyang mga unang alagad at sinimulang magturo ng may authority. Sa Capernaum, pumasok si Jesus sa isang sinagoga at nagturo. Doon ay nagpagaling siya ng isang taong inaalihan ng maruming espiritu. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni na Simon at Andres. Doon naman ay pinagaling niya ang biyanan ni Simon na may lagnat, na pag-usapan natin. Ano? Last time, hindi pangkaraniwan lagnat ito. Kaya dito sa Marcos chapter 1 verse 32, sinabi, nang magtakip silim na at lumubog na ang araw, mahalaga ito sapagkat iyon na yung palatandaan na tapos na ang Sabbath day. Matapos lumubog ang araw, natapos na ang Sabbath day, kaya malaya nang makapagpapadala ang mga tao o madadala nila ang kanilang mga kamag-anak na may sakit kay Jesus. At napakaraming tao ang dumating, hindi lamang isang tao, hindi lamang dalawang tao. Buong bayan ang nagkatipon sa pintuan at hindi sila tinanggihan ng ating Panginoon. Kaya ho dito sa Marcos chapter 1 verse 32 to 34, makikita natin yung tatlong paraan kung paano ipinapakita ni Jesus ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagkahabag sa mga taong mga nangangailangan. Una na ating matututunan dito, 1, Jesus see the needs of people. Nakikita ng ating Panginoong Yesus ang pangangailangan ng tao. Ano? Nakikita ng ating Panginoon ang pangangailangan ng tao. Ang sabi sa verse 32, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Napansin natin na hindi sinabi ng ating text na nakita lamang ni Jesus ang isang problema. Nakita niya ang mga tao. Ano? Nakita niya na may mga may sakit. May mga inaapi ng masamang espiritu at may mga taong nangangailangan ng tulong niya. At dinala sila ng kanilang pamilya at kaibigan kay Jesus. Minsan, ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi lamang ang kanyang sakit. Ang isang pinakamalaking problema ng tao ay ang pakiramdam niya na walang
pansin at na walang nakakakilala sa kanya. Isa ho, maliban sa sakit na pinoproblema ng tao, meron pang isang bagay na mas ah, ah, parang sakit na rin ng tao. Yung pakiramdam ng isang tao na parang walang nakakapansin, na walang nakakakita sa kanya. Ngunit kay Jesus, walang taong invisible. Lahat nakikita ng ating Panginoon. Maaring hindi ka napapansin ng tao, pero nakikita ka ni Jesus. Maaring hindi alam ng iba ang iyong pinagdaraanan o ang iyong dinaramdam, pero alam ito ni Jesus. Sa Greek, yung salitang may sakit yung word na may sakit. Sa Greek, ang ibig sabihin niyan, kakaso kontas. Ang ibig sabihin niyan, mga taong nasa masamang kalagayan. Yung Greek word niya na kakakontas. Ang ibig sabihin niyan, mga taong nasa masamang kalagayan o may karamdaman. Ipinapakita nito na ang mga taong lumalapit kay Jesus ay hindi simpleng maliliit ang problema. Sila ay nasa tunay na may pangangailangan. Sila ay mga taong merong nasa isang masama ang kanilang kalalagayan. Ito po ang ibig sabihin niyan. Ano? Kaya nga po, bago tayo makapagbigay ng tulong sa iba, kailangan muna nating matutong makita ang kanilang pangailangan. Ano? Kung tayo po ay tutulong sa iba, dapat ho makita muna natin yung pangangailangan nila. Before we can help people, we must first learn to see people. Dapat makita muna natin yung pangailangan nila bago tayo tumulong. Nakikita ni Jesus ang iyong luha ngayon, ang iyong pinagdaraanan, ang iyong sakit, ang iyong pangailangan, at ang iyong pakikibaka. Nakikita yan ng ating Panginoon. Jesus see what other people fail to see. Maring hindi ka nakikita ng mga tao, pero ang ating Panginoon, nakikita niya yung pinagdaraanan mo. Ano po? Sinabi ni C.S. Lewis, sinabi niya, God loves us, not because we are lovable, but because He is love. Sabi ng Panginoon, ang habag ni Jesus ay hindi nakabatay sa pagiging karapat-dapat natin, kundi sa kanyang likas na pag-ibig. Ano? Ang pag-ibig ng Diyos, tayo ay minahal ng Panginoon hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat mahalin, kundi dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ano po? Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo. No? Ang sabi ng Psalms, awit 34 verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Ano po? Ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Ang sabi pa sa awit 139 verse 1, alam ng Diyos ang ating mga kilos at iniisip. Alam ng Diyos ang ating mga kinikilos at iniisip. Kaya nga ay nalalaman ng ating Panginoon yung ating pinagdadaanan. Kung hindi man tayo napapansin ng iba, ang ating Panginoon ay napapansin tayo sapagkat alam ng Diyos ang ating mga kinikilos at iniisip. Ang sabi ng Matthew 10 verse 30, kahit ang mga buhok sa ating ulo ay bilang niya. Na po, kaya walang nalilingid sa ating Panginoon. Kaya po, huwag nating isipin na tayo ay kinakalimutan ng ating Panginoon. Ang kailangan natin dalhin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Matuto tayong idulog, tulungan ng iba upang idalhin natin ang kanilang pangangailangan sa ating Panginoon. Huwag tayong maging bulag sa sakit at paghihirap ng mga tao na nasa paligid. Ano tayo? Na malalakas, pinapalalahanan tayo na tulungan natin ang ating kapwa, ang ating mga kakilala upang sila ay madala natin sa ating Panginoon. Kasi kung nakikita tayo ni Jesus, dapat matuto rin tayong makakita ng mga taong nangangailangan.
Kung tayo po nasumpungan ng Panginoon, ito yung pagkakataon para tulungan natin ang ibang tao upang sila ay makita at mapagaling ng ating Panginoon. Dahil Jesus sees the needs of the people. Nakikita ni Jesus ang pangangailangan ng tao. Kaya nga po, dito makikita natin na ipinapakita ng ating Panginoon ang mga pamamaraan kung paano siya nahahabag sa isang tao. Kailangan po nating dalhin sa ating Panginoon. Kailangan po natin na idulog ang ating mga pangailangan sa ating Panginoon. At kung tayo man ay parang iniisip natin, hindi tayo nararamdaman, hindi tayo pinapansin, tandaan natin na ang Diyos ay nariyan, napapansin tayo. Okay? Second, Jesus served the needs of the people. Tinutulungan ni Jesus ang pangangailangan ng tao. Tinutulungan ng Panginoong Diyos ang pangangailangan ng tao. Sabi sa verse 34, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Alam nila. Hindi lamang nakikita ni Jesus ang mga tao. May ginagawa siya para sa kanila. Ito ay tunay na nahabag. Ang habag ay hindi lamang pakiramdam. Ano po? Ang habag ay humahantong sa pagkilos. Nakita ni Jesus ang pangailangan at siya'y kumilos. May mga taong madaling magsabi, pagpapalain ka ng Diyos. Ngunit ang tunay na Kristiyano, habag, ang isang tunay na Kristiyano na merong kahabagan ay nagtatanong, ano ang maaari kong gawin upang makatulong? Si Jesus ay hindi lamang nagsalita tungkol sa pag-ibig. Ipinakita niya ang pag-ibig sa atin. Yung salitang pinagaling sa Greek ay therapeo. Yung salitang pinagaling. Ang ibig sabihin niyan, magpagaling, mag-alaga, o maglingkod sa isang nangangailangan. Yan yung therapeo. Yun ang ibig sabihin niyan, magpagaling, mag-alaga, o maglingkod sa isang nangangailangan. Ito po ang ginawa ng ating Panginoon. At ito rin ang ibig na ipagawa sa atin. Dito natin makikita ang ministeryo ng ating Panginoon. Hindi lamang siya nagtuturo, siya din ay naglilingkod. Alam nyo, ang tunay na habag ay hindi lamang nakikita ang pangailangan. Ito ay kumikilos upang makatulong. Yung tunay na nahahabag, hindi lamang niya nakikita ang pangailangan ng tao. Siya din ay kumikilos upang makatulong. True compassion does not stop at seeing the need. It moves us to meet the need. Ano? Pagkatapos nating makita yung taong may kahabagan, hindi niya lang nakikita yung need ng tao. Siya din ay kumikilos upang tugunan ang pangailangan ng tao. Ang kanyang habag ay may kasamang pagkilos. Ang kanyang habag ay may kasamang pagkilos. Jesus turns compassion into action. Si John Wesley, na founder ng United Methodist Church, sabi niya, do all the good you can. Napakasimple, ngunit napakalalim. Kung may pagkakataong kang gumawa ng mabuti, gawin mo. Kung may taong nangangailangan, tumulong ka. Yun ang ibig sabihin. Kung may umiiyak, damayan mo. Kung may naliligaw, gabayan mo. Yung ibig sabihin niya, no? Isipin na lamang natin na kunwari may isang taong nalulunod at may dalawang taong nakatayo sa pangpang. Yung isang tao ay nalulunod tapos may dalawang taong nakakita na nasa pampang. Yung una ay sinabi, nakakalungkot naman ang kalagayan niya. Ngunit ang ikalawa
ay tumalon sa tubig upang iligtas siya. Pareho silang nakakita ng problema, pero isa lamang ang kumilos. Ganun din ang habag ng ating Panginoon. Nakikita niya ang pangailangan at siya'y kumikilos upang tugunan ang pangailangan ng tao. Ang sabi ng Mateo chapter 9 verse 36, nahabag si Jesus sa mga tao. Sa Matthew 14 verse 14, nahabag siya at pinagaling ang mga may sakit. At sa James, Santiago chapter 2 verse 15 to 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po? Kaya nga maganda evaluate natin ang ating sarili. Sino ang nangangailangan ng aking tulong ngayon? Tayo. Maaring ang nangangailangan ng tulong natin ay ating isang kapamilya, o kaya isang kaibigan, o kaya isang miyembro sa church, o isang kapitbahay, o isang kabataan, o dili kaya isang matanda, o isang taong nangangailangan lamang ng makikinig sa kanya. Ha? Huwag lamang sabihin na, I will pray for you. Kung may kakayahan kang tumulong, tumulong ka. Ha? Kasi Jesus served the need of the people. Tinutugunan ni Jesus ang pangangailangan ng mga tao. Kaya nga dito sa ating pinag-uusapan sa Mark chapter 1 verse 32 to 34, makikita natin yung tatlong paraan kung paano ipinapakita ang kahabagan ng ating Panginoon sa mga kailangan. And last, Jesus sets people free. Pinapalaya ni Jesus ang mga tao mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Jesus sets people free. Ang sabi sa 34, pinagaling niya ang mga maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam niya kung sino siya. Hindi lamang pisikal na karamdaman ang hinaharap ng Panginoon. May mga taong inaalihan din ng masamang espiritu at ipinapakita ni Jesus ang kapangyarihan na siya ay lalaban kahit na sa puwersa ng kasamaan. Hindi siya nakikipag-usap sa demonyo na parang pantay sila dahil ang ating Panginoon ay merong authority. Sinasabi rin ng talata na hindi siya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo dahil kilala nila siya. Pinapakita nito na ang pagkakakilanlan ni Jesus ay hindi dapat manggaling sa testimony ng masamang espiritu, kundi sa Diyos at sa kanyang salita. Alam niyo yung salitang nagpalabas o nagpalayas, sa Greek yan ay ekbalio. Ekbalio sa Greek. Nagpalayas. Palayasin, itaboy, ilabas ng may puwersa o ilabas ng may authority. Ipinapakita nito na ang authority ng ating Panginoon. Jesus does not negotiate with evil. He commands it. Sinasaway ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ni Jesus ay higit kaysa anumang kapangyarihang umaalipin sa tao. The authority of Jesus is greater than every power that seek to enslave a person. Kaya nga po, kapag inaalipin, ang Panginoon ay mas powerful. May kapangyarihan si Jesus magpalaya. Ano po? Jesus has authority to bring freedom. Si Martin Luther, sabi niya, Christ is not a prince who merely rules over us, but a Savior who delivers us. Si Jesus ay hindi lamang hari na merong authority. Siya rin ang tagapagligtas at nagpapalaya. Yun ang sabi ni Martin Luther. Kaya nga po, may isang bilanggo na matagal nang nakakulong. Maaring sanay na siya sa kulungan. Maaring isipin niyang iyon na ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, dumating ang taong may legal na authority at sinabi, malaya ka na.
Hindi niya kailangang manatili sa kulungan dahil lamang sa sanay na siya rito. Gayon din ang ginawa ni Kristo sa bawat isa sa atin. Pinalaya niya tayo sa ating kasalanan, sa pagkakabihag, sa takot, sa galit, sa karamdaman, pinapalaya tayo ng ating Panginoon. Kaya nga nung dumating ang ating Panginoon, sinaway niya ang masamang espiritu. Ang sabi ng John chapter 8 verse 36, kung kayo nga'y palalayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Ano po? Pag tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesus, tunay na nagiging malaya tayo. Sabi ng Luke chapter 4 verse 18, dumating si Jesus upang magpalaya sa mga inaapi. Dumating ang ating Panginoon. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo. Ang ating Panginoon ay tumutulong upang tugunan tayo. Kung may bahagi ng buhay mo na patuloy na inaalipin ka, ang gawin mo, dalhin mo ito kay Jesus. Huwag mong isiping, ganito ka na talaga. Ganito na lang talaga ako. Hindi na ako magbabago. Wala na akong pag-asa. Alam nyo, may kapangyarihan si Jesus na magpalaya. Lumapit sa Kanya, magsisi, manampalataya at sumunod sa Kanya. At mamuhay sa kalayaang ibinigay ng ating Panginoon. Dahil Jesus sets people to free. Gusto ng ating Panginoon na maging malaya tayo. Maging malaya. Kaya sa pagkatapos ko ngayon, itong Mark chapter 1 verse 32 to 34 ay makikita natin ang tatlong katotohanan. Si Jesus see the needs of people. Nakikita ni Jesus ang iyong pangailangan. Jesus served the needs of people. And Jesus sets people free. Mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang nakikita ba ni Jesus ang aking problema. Ang mas magandang tanong ay, lumapit ba ako kay Jesus, dala ang aking problema? Kung meron tayong suliranin, meron tayong karamdaman, o anumang bagay, si Jesus tutulungan tayo sapagkat nakikita niya ang ating pangailangan. Handang maglingkod ng ating Panginoon sa mga taong nangangailangan at handang palayain ng ating Panginoon ang sinumang inaalipin. Mga kapatid, sa hapong ito, ibig ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang pag-ibig, ang pagpapalaya, pagpapagaling ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon at sumusunod. Ipagkatiwala natin ang anumang mabibigat, alalahanin na para bagang tingin mo wala ng katapusan, ang ating Panginoon ay naparito upang palayain ang sinumang inaalipin. Kahit na masamang espiritu, kahit na karamdaman, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Magpatuloy tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Pag-ibig niyang taglay, dahil mahal na mahal tayo. Sabihin mo na nananalig ako, o Diyos, ay nananalig sa'yo ng lubos. Walang mahirap
pusong payapan, pagtiwala kay Jesus ating Diyos na nagpapala. Siya na mahal tayo. Sabihin mo nananalig ako, O Diyos, ay nananalig. Sa'yo nang lubos, walang mahirap para sa'yo. Sa aking buhay, ikaw ang Panginoon, di nagbabago. Noon at ngayon, sa panalangin, tumutugon. Walang mahirap, walang di makakaya, walang imposible sa'yo. Walang mahirap, walang di makakaya, walang imposible sa'yo. Nananalig ako, O Diyos, ay nananalig. Sa'yo nang lubos, walang mahirap para sa'yo. Sa aking buhay, ikaw ang Panginoon, di nagbabago. Noon at ngayon, sa panalangin, tumutugon. Sa aking buhay, ikaw ang Panginoon, di nagbabago. Noon at ngayon, sa panalangin, tumutugon. Okay po. So, purihin ho natin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat po sa kabutihan niya. Salamat sa magandang awit na ating napakinggan. Ano? So, pinalalahanan tayo ngayon na ang ating Panginoon ay powerful. Siya ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Ano? Kasi ang ating Panginoon ay merong kahabagan. Ano? Kaya ang maganda, no? Ilapit. Kaya pala ang mga tao noon ay hinintay lang nila yung pagkakataon pagka pinilipas lang na yung Sabbath day at tinala nila kasi ang ating Panginoon ay mahabagin. Ano? Ngayong hapon, ito ang gagawin natin. Idudulog natin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman sapagkat naniniwala tayo ang kahabagan ng Panginoon. At nakikita niya yung needs natin. Willing siyang mag-serve, maglingkod, at naparito siya upang palayain tayo sa ating karamdaman. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa hapong ito, patuloy naming itinataas sa iyo si Miss Ivy Ramos. Hinihiling po namin ang milagro, ang himala po ninyo para sa kanyang liver, pancreatic cancer, Panginoon. Tulungan niyo po siya. Paggalingin niyo po siya, Panginoon. I pray also para sa kanyang financial provision, Panginoon. Lord, salamat sa inyo. Lord, si D.S. Max Aguinaldo, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang fast recovery, Panginoon. All restoration, Lord, at lahat ng mga nerve niya ay manumbalik
maging normalize, Panginoon. May balik ang kanyang lakas. Muli siyang makatayo at makalakad, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin ka sa buhay ng aming kapatid na DS Max, Panginoon. Salamat si Mr. Benjamin Valencia Jr. Patuloy din ang aming panalangin para sa kanyang bukol sa brain at lalamunan, Panginoon. Lord, tulungan mo po, paggalingin niyo po ang aming kapatid na ito, si kapatid na Benjamin Valencia. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kinakansila po namin by the blood of Jesus ang bukol sa kanyang brain, Panginoon. Si Mariel Amian, Panginoon. Patuloy ang aming panalangin. Iba yung kalakasan ng pagkakalob niyo po sa kanya, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, sa buhay ni Mariel, Panginoon. Si Jo Marie Medina Reside, Panginoon. Panalangin po namin sa kanyang seizure, Panginoon. Tulungan mo po siyang lumakas at gumaling, Panginoon. Salamat po, ibiyayaan niyo po siya, Panginoon. Salamat si Irene Pabroa. Panalangin din po namin sa kanyang myalgia, Panginoon. Tulungan mo po na maalis ang pain sa kanya, sa kanyang buong katawan, Panginoon. Lord, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, Panginoon. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Lord, si kapatid Francisco Valdez Basilio, Panginoon, patuloy ang aming panalangin para sa kanyang fast recovery from stroke. Tulungan mo po ang kapatid po namin ito. Palalakasin mo, paggagalingin niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo para kay kapatid na Francisco, Panginoon, Valdez. Lord, si Eddie Padel, patuloy ang aming panalangin sa kanyang maging maayos ang problem niya sa stomach, Panginoon. At nawa ay ang findings ng mga laboratory result ay maging pumabor po sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Palalakasin mo si Eddie, Panginoon. Salamat. Si Gloria Ponasher, Panginoon. Patuloy ang aming panalangin para sa kanyang pananakit ng kanyang tiyan. Nagpipray po kami para sa kanya ng complete healing, dakilang Diyos. Panginoon, ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Ginang Gloria Ponasher, Panginoon. Ang kapatid na Carol Cabe, kayo din po ang magbibigay ng kagalingan sa kanyang breast cancer, Panginoon. Tulungan mo po na lalong bumuti ang kanyang kalalagayan, ang kapatid na Carol Cabe, Panginoon. Ganon din ang kapatid na Lani Salazar. Tulungan mo po, paggalingin mo rin siya sa kanyang breast cancer, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Richel Roa, panalangin din po namin para sa kanyang breast cancer. Pagagalingin mo ang aming kapatid na Richel, Lord. Ina-apply namin ang iyong banal na dugo kay Richel Roa, Panginoon. Salamat po. Lord, si Ami Paner, tulungan mo po siya sa kanyang ovary removal surgery, Panginoon. Tulungan niyo po na maging matagumpay ang kanyang operation, Panginoon. Salamat. Bibigyan mo siya ng kalakasan at kayo magpuprovide ng pangailangan din niya, Panginoon. Lord, si Bong Reyes, itinataas po namin siya sa inyo at hinihiling namin ang inyong pagtugon, ang inyong awa, Panginoon, ang inyong paglilingkod, O Diyos, ang inyong kayo po ang Diyos na mahabagin, Panginoon. Lumalapit kami para kay Bong. Pagkakaluban mo siya ng kalakasan at mapanauli yung paningin niya, Panginoon. Salamat sa inyo. Si Ida Obong Esmeralda, nagpipray po din kami sa kanyang pagdadialysis, Panginoon. Thrice a week. Tulungan mo po, Panginoon, ang kapatid po namin ito. Kayo magpo-provide ng pangailangan po niya. Ganon din sa kanyang pamilya, Panginoon. I pray for Ida, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, si Asya Acabado, tulungan mo po na unti-unti na siyang makapagsalita, dakilang Diyos. Biyayaan mo po ang batang ito, O Diyos.
Salamat sapagkat alam namin, kayo po ang nagbibigay ng paningin, kayo din po ang nagbibigay ng pandinig. Hindi lang yon, kundi ang makapagsalita. Iyan po ay kaya niyong gawin. Lord, tinatas po namin si Asya, Panginoon. Ganon din si Resi Borja. Dinadalangin po namin na sa kanyang schedule ng operation, tulungan mo po na maging matagumpay ang kanyang operation na ito, Panginoon, upang sa ganon si Resi Borja ay makapagsalita siya ng maayos. Salamat po ng marami sa inyo. Kayo magpo-provide din ng pangailangan niya. Panginoon, si Jem Calvin Makawili de la Cruz, Lord, meron siyang alveolar sarcoma. Panginoon, ngayong hapon, patuloy naming itinataas sa inyo at hinihiling namin ang inyong awa, ang inyong kahabagan, ang inyong milagro para sa batang ito. Pagkakalooban niyo po, Lord, hipuin niyo po yung mga nerves, mga cells, Lord, ni Jim Calvin, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, para kay Jim Calvin. Lord, hipuin niyo po siya. Mas alam namin ang inyong kakayahan, O Diyos. Salamat po. Salamat. Gumawa kayo ng milagro para kay Jim, Lord. Lord, si Jomar Santiago, patuloy ang aming panalangin sa kanyang healing, complete healing and restoration, Panginoon. Salamat po sa iyo para kay Jomar, Panginoon. Si Mr. Nilo Catalando Sr., patuloy na pinapanalangin namin, amin hong nilulusaw ang bara sa kanyang puso, Panginoon. Lord, ay kinakansela namin ito by the blood of Jesus. Lord, salamat po. At sa kanyang paghanda para sa pag-undergo ng angioplasty, tulungan mo po, Panginoon. Gumawa kayo ng himala at kayo magpo-provide ng pangangailangan nila. Lord, si Renato Dandan, siya ho ay nahihirapan sa kanyang congestive heart failure. Tulungan mo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, biyayaan mo po siya. Gumawa kayo ng himala, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin din namin si Kuya Bay Polinar, dakilang Diyos. Hipuin mo po siya. Panumbalikin niyo po ang kalakasan, kasiglahan sa aming kapatid na Bay Polinar, Panginoon. Lord, I pray for your miracle, Lord, sa kanya, Panginoon. I pray, Lord, yung joy, muling ipagkakalob niyo po sa iyong anak na ito, Panginoon. Salamat. Si James Andre Salcedo, Panginoon, siya ho ay meron ding depression. Nagkakaroon siya ng suffering from depression. Panginoon, tulungan mo pong malampasan niya ito, si Andre, Panginoon. Lord, at loobin niyo po na ilang araw na lang siya ay mapabilang na makakagraduate this month of August, Panginoon. Salamat po. Biyayaan mo po si James Andre, Panginoon. Salamat. Purihin ang iyong pangalan. Tinatas din namin sa iyo ang aming bansa, dakilang Diyos. Tulungan niyo po, masdan niyo po ang aming bansa. Lord, tulungan mo na umusad kami patungo sa pagsunod, patungo sa pagkakaroon ng integrity, especially ang aming mga pinuno. Tulungan mong makaalpas kami sa corruption, Panginoon. At patuloy ang mga leader namin, pagkalooban mo ng direction, pagkalooban mo sila ng tunay na pagkatakot sa iyo at pagsisilbi at maging matapat sa kanilang mga tungkulin. Pagpapalain mo ang kanilang mga buhay. Tulungan mo silang makontento sa kanilang mga sahod, dakilang Diyos. Salamat po ng marami. Panginoon, patuloy na pinapanalangin namin. Salamat sapagkat tinutulungan nyo kami, Panginoon, upang lalong bumuti ang kalalagayan ng aming bansa. At kasama nito, tinatas namin, Lord, ang mga kababayan namin na naapektuhan ng mga nagdaang landslide, pagbaha, bagyo, Panginoon. Nagpipray po kami ng aming government, Lord, ay makatugon
at kayo po ang mag-raise pa ng mga NGOs na tutugon sa mga nangangailangang kababayan po namin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. Patuloy naming tinataas sa iyo ang Intermarine Express Line, Incorporated and MCB Custom Brokerage. Nagpipray po kami for more client na ipagkakatiwala niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat po kayo magpo-provide, Panginoon, ng marami pang kliyente po nila, Panginoon. Salamat ng marami at more wisdom and guidance, Panginoon. Especially sa mga employees at management. Salamat ng marami. And ganun din ang aming Global Conquest Prayer Ministry, kung saan ay pinagkaloob mo sa amin upang maglingkod sa ganitong gawain. Pagpapalain niyo po, nawa po ay yung munting ginagawa namin ay makatulong sa mga kababayan naming hirap na hirap, kapuspalad, Panginoon. Kayo po ang inaasahan, Lord, kaya po kami dumudulog sa inyo. Gamitin niyo po ang platform na ito, ang buhay ng bawat isa sa amin, upang sila ho ay makakonek, matapos sila makaranas ng kagalingan physical, maranasan din nila ang spiritual na kaugnayan sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Salamat. Salamat sa unang taon ng anniversary ng Global Conquest Prayer Ministry, Panginoon. Salamat po at samahan mo po kami upang marami pang taon ang magawa naming paglilingkod. Patnubayan mo kami sa aming pagdalaw din sa Claveria First United Methodist Church. Ingatan mo kami, pagkaluban mo kami ng traveling mercy, Panginoon. Mamaya ay aalis po kami. Salamat po sa inyo. Purihin ka. Ito ang aming panalangin. Pagpapalain mo rin po ang building na ito, ang room na ito, na kung saan ay inaalaw kami upang gawin ang ganitong gawain. Kayo po ang magpapala, Panginoon, sa mga staff at head, Lord. Salamat sa inyong papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang hapon po ulit mga kapatid at let us give our biggest and loudest clap offering to the Lord. We are also celebrating our first year anniversary. Ito po yung ating mug. Okay po. So in Psalm 46:10, it says, "Be still and know that I am God." At sa awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Tumigil, manalangin, magtiwala. Kilalanin kung sino ang Diyos at maghintay sa kanyang tamang panahon. Kapag matagal nang hinihintay ang sagot sa panalangin, maaari isipin natin na walang ginagawa ang Diyos. Ngunit, ang paghihintay ay bahagi rin ng pananampalataya. Ulitin ko po, ang paghihintay ay bahagi rin ng pananampalataya. Minsan baguhin ng Diyos sa ating sitwasyon, binabago muna niya ang ating puso mula sa pagkatakot tungo sa pagtitiwala, mula sa pagkabalisa tungo sa kapayapaan, at mula sa sariling kontrol tungo sa pagsuko sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pakikiisa sa Global Conquest Prayer Ministry. Special thanks po kay Mary Lou Lustina of Quezon City, Milagros Johnson, Manila, Siding Catalanda of Malabon, Ofelia Valencia of Quezon City, Aida Padel Luminario of Cainta, or Antipolo, Ate LV Gutierrez Bejones ng Quezon City, Ate Pelang Reyes ng Pila, Laguna, kay Cheryl Capua, Manila, Vicky Galicia, thanks for watching, Manila, Jenny Makawili de la Cruz, at si Luz Padel na Launan of Taytay. So, kaya po sinabi po ni Pastor, kami po ay bibiyahe mamayang gabi papunta po sa Claveria, Cagayan to celebrate the first founding anniversary of Global Conquest Prayer Ministry. At kayo po na milestone supporters ay magbibigay po kami ng mug. Ito po, at andyan nga po yung ating Bible verse. At ito ipapadala namin sa inyong mga tahanan. So, maybe tomorrow or this after, we will be asking your full details
like your name, your address, and of course, your contact numbers, para mabibigyan namin kayo naman ng gift, no? This is from the bottom of our hearts. Okay, kagaya nga po, this is an online prayer ministry, kaya ibahagi po natin ito sa iba. At ikwento nyo sa iba ang ating programa tuwing Huwebes. I-forward nyo po sa inyong mga kaibigan at kakilala. At po, panoorin din ninyo po ang inyong mga previous episodes sa YouTube. Global Conquest Prayer Ministry. Sana po ay na-open nyo na rin at nakapanood na rin po kayo doon sa ating YouTube channel. Again, we are standing with you in prayer intercession. We are standing with you in faith for healing, comfort, and strength. Kung hindi mo if we are not able to mention the names of our those that you would like us to pray, asahan nyo po na sa sunod po na presentation ay sasama namin sila sa panalangin. At again, hindi lang po ito ay once a week lang, kundi this is a prayer for 24/7 and we keep praying for them continually. May announcement lang po kami sa mga nanonood po dyan sa Cagayan. Kami po at ang buong team ng Global Conquest Prayer Ministry ay pupunta ngayong gabi. Bibiyahe po kami from Manila to the Claveria First United Methodist Church. And we all welcome you to have our lunch fellowship with us on Sunday. So yung mga malalayo dyan, na malalapit lang pala, kagaya po ng taga Sanchez, taga Amulong, Roses, Kanapi, punta ka. Magkita-kita tayo sa Claveria at we would be very happy to meet you there. Okay, tayo po ay manalangin. Kay Rosie. Yeah. Happy birthday din daw kay Rose Kanapi. Special mention ito from the bottom of our hearts at the Global Conquest Prayer Ministry. So let us pray. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita at pagkakataong makapanalangin kami ng sama-sama. Na yung manatili kaming tapat sa iyo at huwag kang kalimutan sa anumang panahon dito sa amin at sa aming mga pamilya. Patatagan mo ang aming pananampalataya, punuin mo po kami ng iyong kapayapaan at gamitin niyo po kami bilang pagpapala sa iba. Salamat din po, Panginoon, sa mga nag-join dito sa aming live broadcast. And finally, God is our healer, our refuge, and our strength. In every pain, His grace is enough. In every healing, His name is glorified. Let us all trust Him completely. Maraming salamat ulit sa iyong pagtitiwala at makita-kita tayo muli sa August 27, Thursday, for our episode 39. Tayo po ay sandaling tumahimik at tanggapin ng basbas o benediction mula sa ating pastor. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu magpatuloy sa inyong mga buhay, sa inyong mga tahanan, sa ating opisina, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Nalalaman kung ako'y diringgin sa aking pagtawag yan,
Amen.